Okay guys, ito yung ano papakita ko, no. Galing po kami ng North Sagaray. Okay, galing kami doon kahapon. Ito punta kami kila John Ray. Okay, yung aking estudyante. Okay. Bali, kinuha niyo to para sa amin, Bulaklak po ito ng kawayan, bulaklak ng kawayan. Guys, ang dami. Ayan. Dami niyang bulaklak na kawayan. Bihira sa kawayan kasi ang mamalaklak. Ayan, kaya ginagamit siya. Nagbubunga nga po eh. Tinanggal na iba. Ayan o. Galing. May bunga. Tinanggal na yung ibang bunga. Saan ibang bunga na yan? Ayan yung mga ganito. Ay, yung buto. Ayan o. Ito guys o. Ayan may buto. Ito, may buto. Guys, buto. Yan, buto yan. Itanggalin natin. Yan, buto ng kawaya. Bali, yan ang pinakabunga niya. Ayan o. Galing. Ipunin ko rin yan. Tanggal. Okay. Okay, shoutout sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba't ibang panig ng bansa. Okay guys. Yeah. Dami niya. Yan po tinatawag nating mutya na bulaklak ng kawayan, pinakamutya niya. Bali, ito na pinakamutya niya, yung buto. Galing, ngayon lang ako nakakita ng bunga eh. Yan yung pinakabuto niya. Tutubo ito pag itinanim. Ang dami nito. Ipunin ko rin yan. Yan po ay maganda sa mga nagtitinda. May mga business. Yan po maganda yung pampaswerte yan guys. Kasi bihira sa kawayan ang nagbubulaklak. Yan, okay yan. Kasi ginagamit yan sa yung pang-akit, panghalina, Ang ganda lang siya, maganda. Meron kasi yung isa na bulaklak din ng kawayan. Bali, iba't ibang uri ang bulaklak ng kawayan. Ito para, sa yung kawayang walang tinik. Yan, kawayang walang tinik yan, guys. Kasi yung isa, ibang klase naman yung isang bunga, isang bulaklak na ito, iba ito. Ito guys. Ibang klase naman ng bulaklak niya. Ayan na. Ito yung sa bulaklak ng ng may tinik. Yan. Itong isa, bulaklak ng kawayan sa buho. Yan, buho. Yan guys. Yan. Kita nyo, magkaiba na sila ng bulaklak guys. Ayan o, magkaiba ng bulaklak. Yan, iba. Ito iba rin. Iba talaga siya. Akala mo parang higad eh. Pero bulaklak po yan. Guys, ang dami. Yan guys. Ipunin ko itong buto na to. Galing mo to. Labo ng aking ayan. Kauwi lang namin kagabi, kahapon. Yan po, bali maghapon lang po kami sa North Sagaray. Yung balik ngayon aalis na naman ako. Aalis na naman po ako. Wala po akong permanenteng lugar. Yan guys. Okay, maraming salamat po sa lahat. Hindi ko man kayo ma-shoutout ng isa-isa. Sina-shoutout ko po kayo pangkalatan. Big shoutout po sa inyo lahat. Yan guys. Okay, nilagyan natin ng medyo palamuti ng konti, at para magandang tignan. Yan.
Yan guys. Yung ano lang, yung sa mga nakakaalam lang po, ano, sa tungkol sa mutya ng bulaklak ng kawayan. Yan po guys. Bali, chat nyo lang po ako. Okay. Yan. Mainam po siya kasi pampaswerte, no, sa, lalo sa tindahan guys. Naipit. Okay. Galing, ang haba, ang dami niyan eh. Hindi na nga nakuha yung iba pa. Yan guys. Ganda pati yung ano niya, bulaklak. Hindi katulad yung isa kasi naglalagas. Hindi katulad yan ito, naglalagas to eh. Pag tuyo-tuyo na, lagas na siya. Ibang klase siya, iba. Saan ko ba kinuha to? Ang alam ko sa Chinese bamboo eh. Nakalimutan ko na. Okay guys, basta yun guys. Bulaklak ng kawayan na lang. Hindi ko muna maiano yung aking mga gamit kasi wala akong papwestuhan, may mga gamit pa. Okay guys, maraming salamat. Okay, shoutout po sa lahat. Ano po? Okay, God bless. Okay guys, medyo haba-habaan natin ng konti kasi maiksi lang po yung video ko, no? I-topic natin to ngayon yung sa ano, halos na pupuyat ako rito sa ano, BBM at DDS, no? Ganito po yan guys. Maraming nagagalit sa akin at marami ring natutuwa. Ano guys? Ngayon, siyempre, halos yung iba nga mga subscriber ko maka Duterte, no? Halos nakikita ko naman eh, mga subscriber ko, no? Pasensya na po dun sa mga natitira ko rin, ano, yung mga ano, mga nagpo-post na mga vlogger, no? Ang sa akin lang po kasi, pag po kayong mag-ano ng ano, mga fake news, puro kayo fake news eh, no? Sa mga nakasuporta rin naman po sa akin, no? May mga natutuwa at meron pong nagagalit. Ilagay po natin sa tama. Hindi ko po sinabing tama ako, no? Lahat po tayo nagkakamali. Ano po, bali ano eh, ang lumalabas kasi basta lang kayo Duterte. Ano? Duterte kayo. Wala, may mata kayo, may tenga. Hindi nyo nakikita? Bulag ba kayo sa mga nangyayari sa kaganapan dito sa ating gobyerno? Gobyerno. Wala ba kayong mata? Wala kayong tenga? Wala kayong pakiramdam? Basta lang kayong makasigaw ng Duterte? Diba? Pinalalabas nyo na nakauwi na si Duterte. Naggawa kayo ng fake news. Kunyari, paalis doon. Tapos, pababa sa nagparada pa kayo. Di ba? Kaya ngayon, ano nangyari ngayon? Nakalagay na sa Supreme Court yung mga fake news, no? Pinangalanan na. Andyan. Ngayon, kung yun ang nyo, i-fake news nyo, yung mga ganun, no? Guys, kaya ko lang din naman kasi sinasagot kasi hindi na maganda, no? Ayoko lang magsalita kasi baka mamaya pati ako madamay, no? Ngayon ang kasi, nagsasalita kayo ng bangag, no? Sasalita kayo ng bangag. Hindi nyo alam kung sino ang tinitira ninyo. Presidente yan. Guys. Diba? Si Duterte, wala na pong katungkulan yan sa gobyerno. Parang lumalabas, pangkaraniwang tao na lang siya. Ngayon, kung papasok nga siya sa mayor, magkakaroon pa ng pangil yan. Kakaroon pa ng pangil yan. Bagay, ako wala akong pakialam eh. Ano ba naman ako, napakalit ko lang tao. Pakalit ko lang. Pero ano po natin, kasi ang daming ayun, katulad niyan. Isipin nila, gagawa sila ng gulo. Isipin nyo, makakatulong po ba yun sa bansa natin, no? Isipin nyo, Pilipino sa Pilipino,
mag-aaway, magkakaiba man tayo ng relihiyon, no? Pilipino sa Pilipino, ang tatapang ninyo. O nandun na tayo, matatapang kayo, no? Hindi nyo inisip yung pamilya nyo, di ba? Magulo, maghihirap tayo dahil ang timahan magkakaroon ng gulo yan. Sino ang ang pamilya, no? Mga anak, mga kamag-anak, madadamay no? Pag nagkaroon ng sakitan na yan, o kahit dito mo mangyari sa Luzon, kakaroon ng sakitan. Meron kasi mga tao ayaw ng digmaan. Meron lang po talagang nag-uudyok sa inyo para magkaroon ng digmaan. Gamitin ninyo ang tapang ninyo sa mga dayuhan, yung mga mananakop. Yan. Diyan nyo ilabas yung tapang nyo. Huwag sa kapwa Pilipino. Guys, sino ba kalaban nyo? Pilipino. Diba? Hindi ko naman inaano yung idolo ninyo o talagang hangang-hanga kayo sa mga pinagagawa niya. Yung mga pinapatay niya, hangang-hanga pa kayo, nagpapalakpakan pa kayo pag nagmumura. Eh kung kayo ang minumura niyan, nga, kung hindi nyo alam, pinagmumura na kayo. Palakpak pa kayo, palakpak. Yung pala Mantakin mo si Duterte nandun. Ang sarap ng ang sarap ng hinihigaan, malambot. Naka-aircon, no? Tapos kung anong gustong pagkain, naibibigay, no? Oh, tapos kung anong gusto niya doon sa loob, maibibigay. Sarap siya matulog doon. Hindi siya kinakagat ng lamok doon, no? Kayong nasa labas, sigaw ka, Duterte, Duterte. Tapos, di gutom, kain. Di ba? Hihiga kayo doon sa lapag. Wala na. Sa kayo mahihiga. Doon kayo, nagsasaping kayo, hanggang magkasakit kayo. Minapala ba kayo? Wala kayong mapapala kasi nakakulong na po. No? Kasi illegal. Meron po ba namang illegal arrest? May warrant of arrest nga, may warrant, hindi naman. Nakahanda na diyan si Duterte. Alam niya talagang lilitisan kasi mismong sa bibig niya nang gagaling. Sa bibig niya nang gagaling yung mga krimen. Siya mismo. Wala ba kayong tenga? Hindi nyo naririnig yung mga sinasabi ni Duterte? Nagbubulag-bulagan pa rin kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Basta yan, idolo ko, Duterte ako, hanggang ka-stan ko. Anong klaseng kayo, ugali meron? Ano bang nyo? Natulungan kayo, kasi ang ganda ng ginawa. Nandun na tayo, maganda nga yung ginawa sa inyo. Ganito lang yan Yung pera sa Luzon, no? At pera ninyo, magkakasama yun, kumbaga sa yung mga milyon-milyon. Halos dyan nga lang dinala sa inyo Davao, pinaganda. Diba? Diyan, dinala kaya siyempre, papanig kayo sa kanya dahil dyan pinaganda sa inyo. Sasabihin sa inyo, ang daming pinatay sa Luzon. Diba? Kaya, yan, tapos, mas marami ang pinapatay sa Luzon kaysa dyan sa lugar ninyo. Kasi minamahal niya yung bayan niya. Siyempre kayo, walang pinagpapatay dyan. Halos dito sa Luzon. Alam niyo kung bakit? Kasi iba ang relihiyon ninyo. Diba? Kami, Kristiyano. Bagay, may mga halos karamihan dito, puro mga Bisaya na rin, mga taga diba? Dito, lahat-lahat nandito na. Yung Bicolano nandito na lahat yung sari-saring mga province diba? Nakatira sa Luzon. Tapos halos lahat, halos ang patayin lang naman, halos sa Luzon Diyan ba sa Davao na balitaan ba na may mga ganyang yan sa war on drug. Diba? Wala, ang katulad ni Duterte, walang drug sa amin. Nung nagkataon, halos nahuli ang mga nagda-drugs dyan. Kahit sa lugar ka, meron Diba? Ang dyan, pinagpapatay yung mga maliliit na tao.
Yung addict, yung pusher, pinagpapatay, no? Tuwan-tuwa, no? One or drug, nandun. Maganda yun, maganda yung ginawa niyang yun. Ang mabigat, puro yun lang ang mga ginawa niya. Eh, ang mabigat, yung kung saan nang kagaling yung mga ini-score nitong mga maliliit na ito. Marami siyang napatay. Oh, ngayon, ang tanong, ang BBM ba, ako wala sa kinakampihan na, ang BBM ba, nagkampanya rin sa drugs. Pero walang napatay. Pero nahuli yung mga drug lord. No, drug lord. Nahuli, mga malalaki. Ba't yun hindi niya nahuli? Wala pang napatay na tao. Di ba? Kaya nga, bulag ba kayo? Bingi ba kayo? Basta lang kayo makasigaw, Duterte, kasi idol ninyo. Di ba? Yan ang hirap sa inyo eh. Tapos makikipaglaban kayo ng patayan sa isang tao lang. Siya'y sarap buhay doon. Kahit sabihin nyo nakakulong yan, sarap buhay yan. May pera yan eh. Eh kayo, wala kayong pera. Oh, sigaw kayo lang kayo ng sigaw, Duterte kami. Stand kami kay Duterte. Sipin ninyo, kayo naghihirap. Ay siya doon, sarap buhay. Tapos magpapaawa effect. Kunyari nakakulong, nakakaawa. Diba? Oh. Tapos ilalaban nyo ng patayan. Sino papatayin nyo? Pilipino rin. Pilipino sa Pilipino mag-aaway. Diba? Gamitin ninyo ang tapang ninyo sa mananakop. Yung gusto sakupin yung bansa natin, dyan nyo, banatan nyo yan. Oh, tingnan, pag yung mga tag-ibang bansa, parang bahagang buntot ninyo. Oh, ako'y ano lang, nakikita ko lang ang nangyayari. Hindi po ako matalino, hindi po ako ano, bobo po ako eh. Kaya nga may nagsabi sa akin, vlogger, bobo raw ako. Oh, bobo raw ako. Ay sabi ng vlogger. Kasi binara ko yung kanyang yung ano niya sa kay President Marcos. Di ba? Mga walang kaalam. Bata ka pa, tutoy. Sabi sa akin, bobo raw ako. Sabi ko, ang bobo, may lunas pa. No? Pero yung sa isang katulad niya, tanga, wala nang gamot dyan. Tanga ka talaga. Yan. Pero hindi ako nakikipag-away sa'yo. Kasi inunahan mo ako. Ba? Inunahan mo ako. Kasi ako, pag ako sumagot sa isang ano hindi ako talaga sabihin yung galit. Hindi. Ibinabalik ko lang sa inyo kung ano yung mga katarantaduang ginagawa ninyo. Yan guys. No? Ngayon, kung galit kayo sa akin, okay lang. Merong natutuwa, okay lang. Diba? Ganun lang naman eh. Ito sasabihin ko sa inyo. Lahat tayo mamamatay. Lahat. Walang makakaligtas sa kamatayan. Tandaan ninyo yan. Dahil hindi tayo mga, tawag dito, hindi tayo yung immortal. No? Hindi tayo immortal. Kung hindi ka man mamatay sa disgrasya o sakit o sa tanda ka mamamatay, tatangda ka, mamamatay ka pa rin. Ibig sabihin, walang makakaligtas sa kamatayan. Yan pa, kaysa di ba? Sinasabihan yung bangag si President Marcos, yung ngingiwing kayo. Sabi ko sa inyo, ako natatanggal pustiso ko kaya magagano ka. Nakakailang po kasi pag nagsasalita ka, ayun, lalaglag. Kaya makikita nyo si President Marcos, gaganon-ganon. Yung sa pustiso niya sa baba yun. Kasi tatay ko ganon din. Gaganon-ganon kasi nga sa pustiso. Tapos sasabihin nyo, bangag. Nahirap lang po kasi mag-comment sa pasulat, comment pasulat, no? Ngayon, nagsasalita ako sa inyo. Kasi nga, akala ko, bangag na. Ginagaya nyo pa. Tapos gagamitan pa ng edit, no? Itimin yung ganito para sabihin bangag. Hindi nyo alam kung sino totoong bangag. Hindi nyo alam. Diba? Basta lang kayo maka-Duterte lang kayo. Duterte. Kung ano na mga pinagagawa nyo, mga fake news, no? May ma-vlog lang kayo. Nagkakabuking yan na. Walang yung mga fake news, nagkakabayarin, nagka-onsehan. Ano ba naman kayo? Diba?
wala rin naman akong pakialam sa kaya panoodin nyo tong video ko kaya hindi. No? Panoodin nyo kaya hindi, okay lang. Basta sa akin, masabi ko lang nasa loobin ko. Yan, ganyan. Tandaan ninyo yan. Hindi mananag ang masama sa mabuti. Kasi mabuti nga eh. Eto si Duterte, kay Satanas yan eh. Kasi yun nga daw ang kanyang ano eh, no? Hindi nyo ba naririnig? Bingi ba kayo? Bingi kayo? Kay Satanas nga siya. Nandun, inihintay kayo sa trono ni Satanas. Oh, etong isa makalangit ito. Oh, ito nagsisimba ito, nag-ano yan. Makadiyos yan. Oh, hindi ko pinupuri itong si, ano. Mantakan nyo kahit anong bati ko sa inyo, nagalit ba siya? Hinahayaan lang kayo. Kasi tahimik lang siya. Hindi para makipagsigawan sa inyo. Hindi yung para sabihin na sisigaw din siya. Hindi ganun. Hindi ganun. Tahimik lang siya. Naiipon yung tahimik niya, naiipon yun. Mas lalo siya lumalakas sa ganun. Pinag-aaralan bawat ingay nyo. Diba? Pinag-aaralan yung bawat ingay ninyo. Yan. Hindi bunganga ng bunganga. Hindi ito yung paninira, hindi yung bunganga ng bunganga. Si President Marcos, ito ginagamit, utak. Sinasabihan nyo magnanakaw, may ebidensya ba kayo? Ilaban nyo. Magnanakaw, puro kayo magnanakaw si Marcos. Bakit hindi nyo ihabla o i-ano sa usgado? Magnanakaw kayo ng magnanakaw, wala kayo ebidensya. Sa totoo lang ang mas ninakawan pa nga sila Marcos eh. Sino kumurakot ng di ba sa panahon ni ni Cory? Pinagkukuha yung nila, yung yaman ng Marcos. Oh, alam niyo yan. Alam niyo yan. Hindi sa akin lang sa edad kong to, hindi naman siguro ako bata pa. Hindi na ako bata na walang mangmang sa mga ganyang usapin na. Ibig sabihin lang kasi, sa karanasan ko, ang inabutan ko, umabot ako kay Marcos. Yung yung tatay ni Marcos. Inabot ko pa yon, siguro bata pa ako, grade 6. Pinanganak ako 1973. Bakit maliit pa ako? Ha? Kung isipin nyo sa panahon noon, inabot ko pa yung 15 centavos, 5 centavos. Yung 5, siguro sa mga yung sigaw ng DDS, baka hindi nyo inabot yung yung 5 5 chicharon. Oh, sino nakaabot niyan? Oh, yun, taas sa mga 80s o 70s. Kasi 80s ako dahil nung graduate na yun, pero 70s ako. Yung kahirapan noon, no? Hindi pa uso yung mga internet na yan. Ngayon sa experience, no? Nakikita ko yung mga nangyayari. Nang binomba yung Malacanang, alam ba? Yung ibang akala mo ang tatalino, ang gagaling, hindi nila alam yung mga nangyari noon. Siguro basta standing kami kay Duterte. Sigaw, hindi nila alam yung mga nangyayari nung una pa. Diba? Hindi nila alam yung mga nangyari nung una pa. Makasigaw kayo, kaya yung Totoy nagsabi sa akin, Bobo, hanggang ilang taon na ba yan? Hindi niya inabot siguro yon. Basta kayo Duterte, hindi nyo alam ang mga nangyayari. Ngayon, hindi na mangyayari yung sinasabi nyo, martial law. Hindi na mangyayari yung martial law. Iniisip nyo, dahil katulad nung ginawa ng senior, akala nyo ganun mangyayari sa junior. Hindi na mangyayari yun. Malabo yun. Basta sabi nyo, baka mag-martial law. Kayo lang naman ang nagsasabing magma-martial law dahil sa ginagawa ninyo. Ito pa yung sinasagot ko nga dun sa dito sa yung naka-red flag na sila eh. Gusto talaga nila gera. Yan naman mga lang yan. Ang hindi nila iniisip yung mga masasayang na buhay. Sige, may magagawa ba kayo?
oras na magkaroon nga ng digmaan Pilipino sa Pilipino, nagdigmaan. Ang pamilya nyo, nadamay. Pamilya rito, nadamay. Maraming madadamay. Dahil sa digmaan. No? Maraming ano sa digmaan. Tapos samantalang, ang ipinaglalaban nyo, nandun sa ibang bansa. Nakakulong. Oh. Gamitin nyo tapang nyo sa mananakop nang hindi masakop yung ating bansa. Hindi nyo naiintindihan, no? Basta lang, ano kayo kay Duterte. Pinaglalaban nyo yung isang tao sa kapakanan ng nakakaraming tao. Papatay kayo ng tao dahil sa iisang tao. Hindi nyo alam na mas marami ang mamamatay pag nagdigmaan kayo. Mas marami mamamatayan kayo, mamamatayan din dito. Sige, magdigmaan kayo. Oh, mamamatayan dito. Yung isa nandoon, nag-iisa doon, no, buhay. Oh, sino nawalan? Si Duterte ba? Hindi. Kayo ang nawawalan at ito sa kabila mawawalan. Kasi nagdigmaan kayo eh. Hindi po ba? Nagdigmaan kayo eh. Hindi nyo muna iniisip baka mamaya huli na, yung pagsisisi nasa huli. Sana pala hindi tayo nagdigmaan. Kawawa itong naiwan, kawawa itong namatay. Di ba? Tsaka kayo mag-iisip-isip. Dahil ginagamit nyo kasi yung init ng ulo. Di ba? Pilit nyo pa. Bakit nyo palalabasin nga yun? Yan may kaso. Sa mismong bibig niya rin ang gagaling. Wala ba kayong tenga? Wala ba kayong mata? Sinasabi na nga niya. Siya na nagsasabi. Pinatay niya, pinapatay niya. Tapos yung Chinese, pinapatay niya. Ang dami niya pinapatay na pulis. Ang dami niya pinapatay na taga-Bisaya. Ang dami siya pinapatay na tao. Hindi niyo naririnig? Bingi ba kayo? Bingi kayo, bingi. O may tutuli ang tenga ninyo. Diba? Wala po akong katungkulan. Isa lang po akong normal na mamamayan. No? Isa lang akong maliit na vlogger. Maliit lang po akong vlogger. Hindi pang tagal na nga po akong hindi may sweldo sa YouTube ko. Dahil hindi ko naasikaso. No? Pati sa Facebook. Hindi ko alam ang pag-ooperate niya sa Facebook na yan. Kung paano ba makakasahod dyan. Wala po akong sahod. Kumigita lang po ako sa diskarte. Yan. Pag minsan may nag-aabot sa akin, may magpapagamot. Yan, may nagbabayad. Hindi na rin ako naniningil ng malaking halaga. Gusto ko makatulong. Isipin nyo kung paano kayo makakatulong. Hindi yung paano kayo makakagulo. Okay guys. Opo. May marami natutuwa sa akin. Marami ding nagagalit. Di po ba? Pero sana ang inihiling ko lang, magising po kayo sa katotohanan. No, magising po kayo. Hindi po ako hindi ako matalinong tao. Hindi, bobo po ako Bobo ako No? Hindi ko sabing magaling ako. Hindi ko sinabing magaling ako. Hindi ako mahusay. Alam nyo yan. Di ba? Yan, yung Maka Duterte, mga subscriber ko Maka Duterte. Diyan, taga dyan yung mga yan. Nalaglag postiso ko, pasensya na kayo. Wala na akong pandikit kasi. Wala na akong polydent. Ubus na. Ngayon, kaya nang ngingiwi-ngiwi si Marcos. Yung postiso dito sa baba niya, naaalaan tawag yung naano siya, yung parang naaasiwa. Ganon yun. Yung postiso. Para naman kayo walang postiso. Yung iba, bagay, baka wala kayong postiso. Itanong niya sa mga may postiso. Ayan. Ngayon pag ganito, ibig sabihin, adik na ako, di ba? Ngingiwi ako dahil, kaya hindi ako nagngingiwi pa rito ngayon kasi, pa to, may ngipin pa ako rito. Ang wala akong ngipin dito sa taas. Nalalaglag lang siya. Pero pag naging postiso na to, ganun na rin ang mangyayari sa akin, ngingiwi rin ako. Sana naintindihan nyo, hindi yung makabangag-bangag kayo, hindi nyo alam ang istorya. No? Sana naiintindihan nyo. Guys, kasi mahaba, mahirap magpaliwanag, no? Marami pa sana akong gustong sabihin.
tungkol dyan nga sa issue na yan, no? Ang dami. Kasi ngayon guys, eto nga, yung ano na tayo, AI kung tawagin. Kita mo, di ba, kahit kayo alam nyo naman ang nangyayari, AI. Yung mga computer na po kasi, high-tech na po tayo. Akala nyo totoong totoo, pero hindi po. Editing. Tawag yun, editing. Di ba? Kahit ako'y bobo, nakakaintindi tayo niyan. No? Editing. Yung may nagano pa nagpasa ng shabu, pinasahan si Marcos ng shabu. Editing yan kung bakit malabo po, hindi po clear. Kasi kaya nga nilang magsayo. May computer nga, nakikita nyo naman sa AI na computer na nagsusuntukan sila. Yung isa si Ipman, yung isa si Boyka. Napanood ko yung anong yun pero nagkakaratihan sila. Sino mukha? Si BBM at saka si DDS. Computer yun, no? Akala mo totoong nag-aaway, no? AI ang tawag diyan. No? Kaya mahirap po ang siyempre sa mga manonood, akala nila totoo, di ba? O katulad niyan, nagpasa ng shabu yung kay BBM. Allah. Ayun, yun guys, bali umuwi si DDS, no? Pinalalabas nilang hindi na paliwanag ko na kanina yan Umuwi nga, kita, yun po yun no? Ang galing parang tunay Kasi at saka yung mga fake news, no? Yung mga fake news, ang daming nilagyan nila ng Duterte, pero yung iba palang yun, may sinabay nila sa occasion. Ganon. Tapos, yung doon sa ang daming mga nakaparadang fire truck, yung pala, parada lang pala talaga ng mga fire truck yun. Tapos, pag nilagyan mo ng audio, yun po yun no? Nilalagyan nila ng audio. Nilalagyan ng DDS. Duterte. Diba? Yun ang hirap sa atin Kala nyo tunay, no? Kaya ang dami nga pong mahuhuling mga, yung mga vlogger, no? Na mga fake news. Meron naman, akala mo totoong balita. Naku, binalita. Si Marcos pala, ganito, ganyan. Dinaya si ganito, si ganyan. Pero balita. Meron din po niya na, na may rin, nakalagay din sa Supreme Court, no? Meron yan, huli yan. Mga nagpapakalat ng fake news, no? Mantakin nyo, ilalabas yung picture dito sa kabila, pero siya ang nagsasalita, siya ang nagbibigay ng istorya, tapos mali na yung mga sinasabi. Yan yung mga fake news, no? Kaya naguguluhan ng tao, magulo. Guys, bali mahaba-haba na tong aking pero marami sana akong sasabihin no? Marami pa. Yung iba nagtatago na, no? Kasi wala na silang magawa no? Wala na. Kahit nga yung yung pinsan ko yun maka Duterte siya, kahit anong sabihin ko sa kanya, Duterte pa rin siya. Kahit alam niyang mali yung idolo niya wala akong magagawa doon. Nakatatak na sa utak na yun, Duterte siya. Kasi bata pa, hindi niya alam ang nangyayari sa gobyerno. No, bata pa siya. Hindi niya alam, basta alam niya, Duterte ako. Nako. Baka pag, nakakulong ng niya, idolo niya. Okay guys. Yun ang dyan Siyang nagpakulong sa sarili niya. Alam na yan ng tao, may mata, may tenga tayo. Alam nyo nangyayari. Diba? Ewan ko lang sa inyo kung binayaran kayo. Sabi nyo naman, hindi kayo binayaran. Bakit hindi nyo nakikita yung mga ginagawa niyan? Diba? Dapat nakikita nyo. Tsaka naririnig nyo. Diba? Sa akin, okay na yung kung ano mang katarantado niya. Pero ang masakit para sa akin na ayoko marinig, murahin niya Diyos. You know? Murahin ng Diyos. Yan, yung niya, stupid God, no? Diba? So, nako. Malaking kasalanan talaga. Kinalaban niya Diyos. Ano nangyayari sa kanya? Na kung kailan naghihingaluan tsaka kahingi ng tawad sa Diyos. Yun. Diba? Ewan ko lang sa iyo kung hindi ka pa rin hingi ng tawad sa Diyos.
Ayan, yung mga palamura na yan, pamilyang palamura. No? Matake mo, walang respeto, walang paggalang. Minumura nila yung pulis. General pa yata yung namura, yung itinulak. Grabe. Kumuti ka ba yung anak ng dating presidente, hindi kayo makatao. No, hindi kayo makatao. Gusto nyo, akala nyo, kayo pa rin ang masusunod, no? Inuutusan kayo, hindi naman nakaupo yun. Susunod ba kayo sa hindi nakaupo? Kung sino yung nakaupo yun? Kasi nung naupo si Duterte, nasunod kayo sa kay Duterte eh. Sumusunod kayo kay Duterte kung ano inutos. Kasi presidente. Diba? Presidente yan eh. Natural, sumunod ka. Kahit labag sa loob mo, susunod ka. Presidente siya, nakaupo. O ngayon, si Marcos ang nakaupo ngayon. Kahit labag din sa loob nila, susunod sila sa presidente kasi presidente yan. Kung ano gusto niyan, yun ang mangyayari. Dapat hindi matutuluyan yan si Duterte, hindi eh. Kayong mga nagrarally, kayong mga nagbabangag-bangag kay Presidente Marcos, kayo ang nagtutulak sa kanya para ikulong si Duterte. Mabait si Pangulong Marcos. Pwede niyang yan, wag ipakulong. Dahil nandun ang desisyon kay Marcos. Dapat nga sinusuyo nyo si Presidente Marcos. Sinusuyo nyo yan. Para wag lang makulong tong si Duterte. Dapat ganun. Hindi. Sasabihan mo, bangag. Ay, itutuluyan ka niyan. Bakit pa para saan ba? Di ba? Halimbawa ako, sabihan mo bangag, di tuluyan kita. Imbis na nakatulong kayo, nakasama pa kayo, ano? Imbis na nakatulong kayo kay Duterte, napasama pa si Duterte. Ano ginawa nyo? Nagrally kayo doon sa Netherlands. May naitulong ba? Hindi, nakadagdag pa ng kaso. Pasensya na po kayo, mahaba na po ang aking istorya. Marami pa sana akong sasabihin, pero ito lang muna, no? Hindi nakakayanin ng cellphone, namatay na nga kanina, nagbawas lang ako. Bawas lang ako ng mga video para medyo maidoktong ko to. Okay guys, maraming salamat sa inyong pagpalain po tayong lahat at gabayan. Shoutout po sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama na rin po ang iba't ibang panig ng bansa. Okay, shoutout po sa ating lahat. God bless.